Paano mo ba masasabi na tama ang mga desisyon mo? Na tama ang relasyong pinaglalaban mo? Na tamang pinagbibigyan mo ang gusto ng puso at katawan mo? Paano ka ba makakasiguro na hindi mali ang mga ginagawa mong desisyon? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. And syempre, kasama nyo na naman ang inyong paus pa rin na Mama Mia para sa isa na namang panibagong kwento. Yes, brand new episode for today's video. And syempre, papakinggan na namin kayo. Oo na, sige na. Papalitan na natin ang ating background music. Ibabalik na natin sa dati. Pero ang atin pong pa-intro at extro, yun pa rin ang background natin ha, para may iba naman. Wag na nating patagalin to because I know, excited ka nang mapakinggan at ako rin naman, excited nang ibahagi sa inyo ang isang napakagandang kwento. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming bagay sa mundo ang hindi tayo sigurado. Hindi tayo sigurado sa bukas. Hindi tayo sigurado sa magiging ating kapalaran. Pero, ikaw ba sigurado sa mga pinaglalaban mo ngayon? Dear Mama Mia, maraming salamat kung isa man po itong aking sulat na inyong maiere sa inyong programa. Mama Mia, hindi ko po malilimutan ang araw na yon. Karaniwang araw lang at umaga sa opisina. Abala sa papeles at meetings ang mga tao. Pero ang hindi ko alam, may kakaibang mangyayari pala sa araw na yun. Pumasok siya sa loob ng opisina at sa unang tingin ko sa kanya, para bang yung mga movies na napapanood natin, yung mga teleserye. Para bang huminto ang oras. Hindi ko alam kung bakit may something sa kanyang ngiti, sa paraan ng kanyang paglalakad. Parang alam niyang may iniimbak akong lihim dito sa puso ko na walang kahit na sino man ang nakakaalam. Para bang matagal ko na siyang kilala, kahit unang beses ko pa lang naman siyang nasilayan. Hi, bati niya sa akin. Simple lang, pero may init sa tinig niya na kumapit sa aking dibdib. Habang nag-uusap kaming dalawa, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano po siya kagwapo. Hindi yung parang sinadyang gwapo. Hindi yung parang gwapo na ma-effort. Kundi yung tipong natural lang na nakakabighani. Habang tumatagal ang oras, ramdam ko na parang may nagbi-build up na tension sa pagitan naming dalawa. Hindi ko maintindihan, pero parang nararamdaman ko na may koneksyon kaming dalawa. Pero alam kong hindi ko dapat maramdaman ito, lalo pa sa isang taong kakakilala ko pa lang. Mama Mia, hindi po ako naniniwala sa love at first sight. Para sa akin, ang pag-ibig, kailangan yan ng slow build-up. Kailangan nyo munang magkakilala para masabi mong mahal nyo na talaga ang isa't isa. Kaya ako, siguro attracted ako sa kanya. Attractive naman talaga siya. Pero kung puso ang pag-uusapan, alam kong hindi pa siguro pag-ibig ito. Ang hindi ko lang talaga maintindihan,
ay kung bakit hindi ko maiwasang parang mapalapit sa kanya. Parang may isang puwersa na humihila sa akin papalapit sa kanya. Pag-uwi ko ng bahay, hindi ko mapigilan ang isip ko. Paulit-ulit kong ini-imagine yung mga ngiti niya, ang paraan ng kaniyang pagtawa, ang init na hatid ng kaniyang mga tingin sa akin. Hindi ko alam kung ito ba ay pagkakahumaling lang o simula ng isang bagay na mas malalim pa. At nang gabing yun, Mama Mia, dumating ang isang mensahe mula sa kanya. Sana magkita tayo bukas. Puspos ng kaba at excitement ang dibdib ko. Alam kong babalikan ko siya kahit alam kong hindi pa ako sigurado sa kanya. Kahit alam kong wala akong kalam-alam tungkol sa kanyang pagkatao. May pakiramdam akong hindi na magiging simple ang lahat sa buhay ko simula sa araw na makilala ko siya. Kinabukasan, Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ako excited. Parang may magnet na nagdidikta sa mga hakbang ko patungo sa cafe, kung saan nagkasundo kaming dalawa na magkita. Pagdating ko doon ay naroon na siya. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. Nakatingin sa labas pero alam kong alam na niya na nandun na ako. Nakita ko kasi siyang sumulyap pero pasimple rin niyang iniwas ang tingin niya at binalik sa bintana. The moment na napansin niya ako at nagtagpo ang aming mga mata, kumislap ang kanyang ngiti sa kanyang buong mukha. Parang nung umiti siya ay may nasindihang light bulb. Para bang alam niyang excited akong makita siya. Hi Jessa, bati niya. At alam kong tumibok ng mabilis ang puso ko. Hello? Sagot ko naman na hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit nanginginig ang mga binti ko. Hindi ko maintindihan kung excited ba ako o takot ako sa nararamdaman ko. Habang nag-uusap kami, napapansin ko ang bawat maliliit niyang kilos. Kung paano niya hinahawakan ang tasa ng kaniyang kape. Kung paano siya tumatawa na tila ba umaabot sa kaniyang mga mata. At tila ba lumiliwanag ang aking paligid dahil sa mga tawa at ngiti niyang iyon. Hindi ko mapigilan ang damdamin ko, Mama Mia. Kahit wala pa akong alam tungkol sa taong ito, kahit wala pa akong alam tungkol sa buhay niya, ramdam ko na ang kakaibang koneksyon naming dalawa. Meron ba kayong ganoon, Mama Mia? Meron ba kayong tao na kahit hindi niyo pa masyadong kilala, naramdaman niyo na agad yung kakaiba ninyong koneksyon? Na para bang itinadhana ang pagtatagpo ninyong dalawa? Ako kasi, ganun na ganun ang pakiramdam ko sa kanya. Mama Mia, ang totoo, gusto ko rin siyang isipin. Gusto ko ring maramdaman ang init na yon. Alam mo, sabi niya, parang ang tagal na nating magkakilala, no? Parang ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Ako din, parang ang gaan ng loob ko rin sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko nasabi yun. Sa totoo lang, nagtatanong ang puso ko sa mga oras na yun. Dapat ba akong umiwas sa kanya? O dapat ba akong tumugon
sa nararamdaman ko. Pero ang totoo, Mama Mia, gusto ko lang iparating sa kanya na pareho kami ng nararamdaman. Pareho kami ng iniisip. Pareho kaming ramdam namin na tila matagal nang magkaugnay ang buhay naming dalawa. Lumipas ang oras habang nag-uusap kami ng hindi namin namamalayan. Ang simpleng pag-uusap na yon ay punong-puno ng kakaibang init ng tingin, ng ngiti, ng kilig. Ang bawat sandali sa tabi niya ay parang musika sa pandinig ko. Musika na ang sarap-sarap sa tenga. Musika na hindi ko na kayang iwasan. Pagkatapos bago kami tuluyang maghiwalay, may sandaling tumitig siya sa akin at hinawakan pa niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay kasing init rin ng damdamin ko. Yung klase ng init na tila naghahatid ng masarap na pakiramdam sa puso. Ang mundo namin sa sandaling yun ay para bang walang ibang tao kundi kaming dalawa lang. Pag-uwi ko, Mama Mia, napansin ko na habang naglalakad kaming dalawa ay tumutunog ang kanyang cellphone. Pero mahinang-mahina lang yon. Halos naka-silent nga eh. Nung sulyapan ko ang cellphone niya, ay nakita kong tila pangalan ng isang babayang nandun. Hindi niya siguro alam na nakita ko yon. Puno ng kaba ang dibdib ko, and at the same time, hindi ko maintindihan kung bakit sumasama ang loob ko. Pero sa kabilang banda, Mama Mia, kahit may pagdududa na, kahit may mga tanong na, hindi ko po magawang pigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko magawang pigilan ang sarili kong umuo pa rin sa bawat imbitasyon niya, na sumama pa rin sa bawat paanyaya niya sa akin. Hindi ko alam kung ganito ang pakiramdam ko sa kanya dahil ba first time kong makausap at mabigyang pansin ng isang lalaking ganun kagwapo, o dahil ba talagang nakaukit na siya sa puso ko. May bahagi sa sarili ko na nagsasabing may iba siya. May ibang babae siya. Na imposibleng ang kagaya niya na napakagwapo, may maayos na trabaho, walang karelasyon, walang nagmamahal, walang nag-aalaga. Imposible yun. May bahagi ng sarili ko na nagsasabing, baka niloloko niya lang ako. Pero hindi naman niya ako niloloko eh. Sa totoo lang, wala namang namamagitan sa amin. Magkaibigan lang naman kami. Magkaibigan na may nararamdamang kakaibang tensyon sa isa't isa. Mama Mia, sabi ng sarili ko, umiwas ka na hanggat maaga pa. Hanggat hindi ka pa lunod na lunod sa nararamdaman mo. Pero bawat tingin niya, bawat halakhak niya kapag magkasama kaming dalawa, hindi ko maiwasan na yung mundo ko ay parang umiikot lang sa kanya. Isang gabi, inaya niya akong mag-dinner kami sa isang restaurant na malapit lang sa may dagat. Pagkatapos naming kumain ay naglakad-lakad kami sa tabing dagat. Ang hangin ay malamig, pero ang presensya niya ay nagpapainit ng aking damdamin. Ewan ko, kahit magkausap kaming dalawa kung saan-saan nakakarating ang utak ko.
Biglang may tanong na pumasok sa isip ko, Mama Mia. Ano kaya ang pakiramdam kapag hinahalikan niya ako? Yung tingin kasi niya sa akin, yung tingin na para bang humihingi ng permiso na mas palalimin pa ang namamagitan sa amin. Yung tingin na para bang inaarok ang aking bawat lihim. Alam mo, Jessa, sabi niya habang tinitingnan ng dagat. Madalas kong naiisip dati na kontento na ako sa buhay ko. Madalas kong naiisip na okay na ako sa ganito. Hindi ko alam na may kulang pala. Naramdaman ko lang ang kakulangan ng buhay ko simula nung nakilala kita. Parang may kulang sa bawat bagay. Tumingin ako sa kanya at ramdam ko ang bigat ng damdamin niya. Para bang may pinapasan siya na hindi ko pa naiintindihan noon. Ngunit kahit ganito, hindi ko maiwasang mas ilapit pa ang sarili ko. Habang naglalakad kami, bahagyang nagdikit ang aming mga kamay. Hindi ko alam kung sinasadya niya o aksidente lang. Pero ramdam ko ang init ng palad niya. Para bang may alon ng kuryente na dumaan sa katawan ko sa sandaling pagdadampi ng aming mga balat. Hindi ka ba natatakot? Tanong niya. Sa mahinang boses na tila ba tinangay lang ng hangin ang boses na yon. May dapat ba akong ikatakot? Sagot ko na halos bumubulong na rin. At hindi ko sinasadyang tumitig sa kaniyang mga labi ng sandali. Para bang isang bagay sa pagitan namin ay hindi pwedeng ipaliwanag. Ngunit ramdam naming pareho na ang bagay na yun ay mukhang hindi din namin kayang pigilan. Maliwanag ang buwan nung gabing yun habang naglalakad kaming dalawa. Ewan ko, Mama Mia. Totoo yata yung sinasabi nila na may magic. Kasi bigla na lang kaming napahinto. Bigla kaming napatingin sa isa't isa. Nagkakarap. Walang mga salitang namumutawi sa aming dalawa. Tanging ang hampas lang ng alon at ihip ng hangin ang maririnig sa paligid, pati na rin ang mga pahapyaw na tawanan mula sa restaurant naming pinanggalingan. Hanggang sa parang tumigil ang mundo. Parang nag-slow-mo ang lahat, Mama Mia. At nagtagpo ang aming mga labi sa isang halik na tila matagal naming pinigilan na wag mangyari. Isang halik na puno ng init at mga pangako. Alam kong mali ang ginagawa kong ito. Alam kong pwede akong masaktan. Pero Mama Mia, sa pagkakataon na yon, ay tila ba handa akong masaktan. Handa akong umiyak pagkatapos. Basta lang maramdaman ko kahit sandali ang init na hatid ng kaniyang mga labi. Sa sandaling yun naisip ko, kahit pangalawa ko, kahit itago ako, ayos lang. Maramdaman ko lang ang init ng kaniyang pagmamahal. Hindi ko alam kung bakit ganito ang puso ko. Alam kong mali ang nararamdaman ko, Mama Mia. Pagkatapos ng halikan na nangyari sa amin, ni walang kahit na anong pangakong binitawan sa akin. Ang lalaking minamahal ko na ng lihim. Ni hindi niya sinabing mahal niya ako. Ni hindi niya sinabing
gusto niya ang nangyayari sa aming dalawa. Kaya dun palang Mama Mia, kumpirmado ko na. Hindi ako nag-iisa sa buhay niya. At lalong hindi ako ang nauna. Merong iba. Kaya siya hindi makapangako sa akin dahil meron na siyang ibang napangakuan. Alam kong may iba. Alam kong masasaktan lang ako. Pero tanga na siguro kung tanga Mama Mia. Hindi ko pa rin maiwasang lumapit sa kanya. Isang hapon, nag-early out ako sa office. Nagkita kami sa isang maliit na kainan na lagi naming pinupuntahan. Mama Mia, nung makita niya ako, ay tinitigan niya ako ng husto. Eto na naman siya. Eto na naman ang mga tingin niya. Yung tingin na parang nakakatunaw. Yung tingin na parang sinasabi niyang ako ang pinakamagandang babaeng nasilayan niya. Na ako ang pinakamaganda sa kanyang paningin at wala nang iba pa. Pero sa araw na yun, mas matagal tumitig ang mga mata niya sa akin kesa sa nung mga nakaraang araw. Inisip ko, gusto na kaya niyang pag-usapan ang halik na namagitan sa aming dalawa? Binabasa kaya niya ang nasa isipan ko? Binabasa kaya niya kung anong pakiramdam ko dun sa halik na yon? Halo-halo ang nararamdaman ko. Takot. Takot kasi paano kung sabihin niyang hindi niya sinasadya? Paano kung sabihin niyang itigil na namin itong dalawa? Meron ka ba rin? Kaba dahil paano kung magtatapat na siya ngayon? Paano kung kagaya ko, hindi din niya mapigil ang kanyang damdamin? Lalong nag-init ang pakiramdam ko noon para sa kanya, Mama Mia. Alam mo, minsan, gusto ko na lang talagang kalimutan ang lahat. Gusto ko na lang mag-umpisa ulit. Sana ganun lang kadali ang buhay, ano? Na ang dali-dali mo mag-umpisa ulit. Na ang dali-daling burahin ng lahat ng mga meron ka ngayon sa buhay mo. Sabi niya sa akin, habang ang tingin niya ay nakatitig sa kanyang kape. Tapos yung mga kamay niya ay pinisil-pisil ang tasa ng kape na akala niya clay iyon. Tahimik lang kami sa loob ng kainan na yon. Sa sobrang tahimik namin, halos marinig mo na ang tibok ng aming mga puso. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Pero ang totoo, Mama Mia, yung isip ko, lagi akong sinasabihan na dapat ko na siyang kalimutan. Na dapat ko siyang iwasan dahil hindi siya nararapat sa akin. Pero ang puso ko, ang buong sistema ko, ang buong katawan ko ay hindi kayang umiwas sa kanya. Sa bawat tawan niya, sa bawat hawak ng kamay niya sa akin, para bang tumitibok lang ang puso ko para sa mga panahong ganito. Sa paglabas namin sa cafe, bahagyang nagdikit ang aming mga braso. Ang init ng katawan niya ay dumadaloy sa akin. At sa bawat hakbang, ramdam ko ang alon ng tensyon na hindi namin kaya pang itago. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin yung ganito naming dalawa. Ilang beses ko nang gustong magtanong kung bakit nais niya akong laging makita.
Kung bakit lagi siyang nagme-message. Kung bakit parang kami na parang hindi. Kaya lang Mama Mia, hindi ko rin alam kung handa na ba ako sa magiging sagot niya sa akin kung sakali. Ano kung ang isasagot niya ay hindi yung mga bagay na gusto kong marinig? Paano kung ang isasagot niya ay yung mga bagay na ayaw ko? Yung mga bagay na makakasakit sa puso ko, matatanggap ko kaya yun? Kaya naman pinanatili ko na lang tikom ang bibig ko. Kahit na ang daming tanong sa puso ko. Naranasan mo na ba yun, Mama Mia? Naranasan mo na ba na meron kang gustong itanong sa isang tao, pero dahil natatakot ka sa magiging sagot, ay hindi ka na lang nagtatanong? Tumatahimik ka na lang? Hindi ko alam, Jessa, kung bakit gustong-gusto kitang makasama. Kung bakit gustong-gusto kitang makita lagi. Ako rin, sagot ko sa kanya. At hindi ko sinasadyang humawak ng mas mahigpit sa kamay niya. Mama Mia, tulad ng nakagawian, ay inihatid niya ako. Bago ako bumaba, hinalikan pa niya ako ng matindi sa aking mga labi. Pagkatapos naming maghiwalay, pagkatapos kong maligo kasi hindi ko na mapigilang mag-init ang aking damdamin, nung buksan ko ang cellphone ko ay nakita kong may mensahe siya para sa akin. Hindi ko mapigilan ang isipin ka, Jessa. Text niya. Ramdam ko ang bawat salita niya. Parang apoy na sumiklab sa loob ng dibdib ko. Alam kong mali. Ngunit sa dami ng emosyon at init na nararamdaman ko, parang wala nang ibang daan kundi sumuko na lang ako sa damdamin na meron ako para sa kanya. Isang gabi, pumunta na naman kami dun sa restaurant na nasa tabing dagat. Sabi doon, medyo matatagalan pa raw ang order namin. Kaya naglakad-lakad na muna kami sa tabing dagat. Tulad nung nakaraan, ang buwan ay maliwanag. Ngunit para sa akin, mas nagbibigay liwanag sa puso ko ay ang presensya niya. Parang bawat hakbang niya ay musika sa pandinig ko. At bawat titig niya ay apoy ang hatid sa dibdib ko. Hindi naman niya ako pinipilit sa ganitong sitwasyon, Mama Mia. Hindi naman niya ako pinipilit na makipagkita sa kanya. Ang totoo niyan, papyaw lang lagi ang imbitasyon niya. Ako lang itong agad-agad umuoo. Ako lang itong agad-agad pumapayag na makipagkita. Mama Mia, sa totoo lang, ang damdamin ko para sa kanya ay hindi ko na mapigilan. Ewan ko kung bakit ganito. Hindi naman ako ganito sa iba eh. Hindi naman ako nagkakandara pa kahit sa mga dati kong boyfriends. Iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Na para bang wala na akong mahahanap na iba gaya niya. Na para bang kung palalagpasin ko itong damdamin ko, ay hindi ko na mararamdaman ulit ito. Madalas kong iniisip ang buhay ko. At ikaw lagi kang nasa isipan ko, Jessa. Magagalit ka ba kung sasabihin kong ilang beses ko na rin pinigilan ang sarili kong isipin ka? Kaya lang hindi ko kaya. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o maiiyak.
Ang puso ko ay tumibok ng mabilis na mabilis. Ramdam ko ang kakaibang init na hindi ko na talaga kayang pigilan. Habang naglalakad kami sa buhangin, dahan-dahang nagdikit ang mga kamay namin. Ang simpleng hawak niya ay parang alon ng kuryente na dumaan sa katawan ko. Hindi ko kayang ipaliwanag sa salita, ngunit ramdam ko. Hindi ko na kayang labanan ang nararamdaman kong ito. Pagkatapos nun ay humarap siya sa akin. Hinawakan niya ang baba ko, Mama Mia. Tinitigan ang mukha ko. Ako naman ay walang kakurap-kurap na tumitig din sa kaniyang mukha. Hanggang sa nagtagpo ulit ang aming mga labi. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap-sarap ng halik niya. Sana maranasan niyo rin ang ganong klaseng sarap ng halik. Yung halik na nakaka-addict. Yung halik na gustong-gusto mong ulit-ulitin at sana wag na lang matapos pa. Mas lumalim ang mga halik namin. Mas lumalim ang hawakan. Mama Mia, kung hindi lang sana kami tinawag na nung waiter na nandun na raw ang order namin, baka kung saan na umabot ang halik na yon. Dagli kaming napaghiwalay dalawa. Pagkatapos ay magkahawak kamay kaming otomatikong naglalakad pabalik dun sa restaurant. Walang usapan. Walang kahit na ano. Umakto kaming tila kami magkarelasyon. Kumain, nagtatawanan, nagkukwentuhan. Pero may pakiramdam ako na hindi matatapos ang gabing yun sa ganun lang. Na hindi matatapos ang gabing yun sa paulit-ulit na pagsasalo ng isang halik. Pagkatapos naming kumain ay agad kaming tumayo. Mag-aalas 10 na noon ng gabi. Biyernes noon, Mama Mia, kaya wala akong pasok kinabukasan. Akala ko ihahatid na niya ako. Kasi nung una, ang binabaybay ng kanyang kotse ay hangda naman papunta sa tinitirahan ko. Kaya lang bigla siyang lumiko. Hindi ako nagtanong. Ayoko siyang tanungin. Ewan ko kung nahihiya ba ako o natatakot na baka matauhan siya. Pagkatapos ay hindi na niya ituloy kung saan man niya ako balak dalhin. Tahimik lamang ako, Mama Mia. At habang nagdadrive siya ay hinawakan niya ang kamay ko. Hinayaan ko lang siya. Ang tingin ko ay nakadiretso lang sa kalsada. Ilang minuto pa ay lumiko siya sa isang hotel. Pagkatapos naming mag-park ay bumaba na kaming dalawa sa kotse. Na tila ba pinag-usapan namin ang bagay na yon. Wala siyang tanong. Wala rin naman akong sinabi. Pagdating namin sa front desk ay tahimik lamang ako habang siya ay nakikipag-usap sa receptionist. May pinirmahan lang siyang ilang mga bagay. Pagkatapos ay iniabot na sa amin ang isang key card. Agad niyang hinawakan ulit ang kamay ko at igniya ako sa elevator ng hotel. Pagpasok namin sa elevator ay wala pa rin kaming imikan. Hindi din ako tumutol. Hindi din ako umangal o umalma man lamang. Patapos, Mama Mia, nung nasa loob na kami ng hotel room, ay nagtitigan lamang kami. Ang aming room ay nasa 16th floor. Napakatayog kung tutuusin. Nandun ako sa may balcony side at nakatayo. Agad siyang lumapit sa akin. Niyakap niya ako mula sa likod at saka hinalikan ng aking leeg.
Ako naman ay hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman kong sensasyon noon. Sobra akong nasabik. Hindi dahil unang beses kong maranasan ng ganon. Hindi siya ang unang experience ko. Pero siya ang unang nagparamdam sa akin ng ganito katinding damdamin. Humarap ako sa kanya. At nung nagharap kami ay sinilnan niya ako ng halik. Wala nang preno-preno. Tuloy-tuloy lang ang mga nangyayari. Hindi na namin nilagyan ng preno ang aming mga damdamin. Wala na rin akong pakialam, Mama Mia, kung may makakita man sa amin dahil bukas ang balcony nung mga panahon na yon. Hanggang sa isa-isa na niyang tinanggal ang saplot na meron ako sa aking katawan. Tinulungan ko na siya. Ako na rin ang nagtanggal ng mga saplot niya. Walang usap-usap. Puro mga halinghing, malalalim na paghinga, at mga impit na ungol lang ang binabalik namin sa isa't isa. Kung gaano katindi ang binibigay niya sa akin, dobling tindi pa ang binabalik ko sa kanya. Para akong isang teenager na nagrebelde, na sa unang pagkakataon, inilalabas ko ang tunay kong nararamdaman at ang tunay na init na meron ng aking katawan. Wala na akong pakialam nung mga panahon na yon. Paulit-ulit ko nang tinatawag ang pangalan niya. Paulit-ulit hanggang sa makarating kami sa sukdulan. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero ramdam ko, hindi lang init ng katawan ang namamagitan sa amin. Bawat sandali sa tabi niya ay lumalalim ng husto ang init sa dibdib ko, pati na rin ang nararamdaman ng puso ko. Hindi lang yun simpleng pagkagusto. Kasi Mama Mia, kung simpleng init, pagnanasa, kung ganun lang ang nararamdaman ko, dapat sana pagkatapos ng may mangyari sa amin, nakontento na ako kasi natikman ko na eh. Dapat sana, hindi na ako naghahanap pa. Pero iba, parang may alon ng pangungulila. Paulit-ulit na hinahanap ng puso at ng katawan ko ang kaniyang presensya. At simula sa araw na yun, nagbago ang lahat sa akin. Kung tutuusin, Mama Mia, dapat nagtanong na ako, diba? Kung tutuusin, dapat klinaro ko na sa kanya ang lahat. Pero alam niyo ba yung pakiramdam na takot kang klaruhin dahil baka maudlot at mawala na ng tuluyan? Kung ano man ang simpleng kaligayahan na pinaparamdam niya sa'yo. Ganon ang pakiramdam kong takot. Ayoko, Mama Mia. Ayokong may mangyaring kakaiba. Ayokong may mangyaring trahedya. At ayoko siyang madaliin. Kaya naman, hinayaan ko lang. Hinayaan kong lumipas ang mga araw na ganun pa rin ang aming usapan. Mama Mia, alam ko kasi may iba siya eh. Kasi may mga oras lang na para sa akin. Kapag Sabado at Linggo, hindi kami pwedeng magkita. Kapag Sabado at Linggo, wala akong natatanggap na mensahe mula sa kanya. Alam kong ang oras na yon para dun sa babaeng tumatawag. Alam kong ang Sabado at Linggo para dun sa nauna. Kaya ako pang weekdays. Siguro dahil itinatago ako sa context na may overtime sa trabaho.
Itinatago ako sa dahilan na may kailangang gawin, na may importanteng aasikasuhin. Pero hindi ako nagtanong. Kahit na naninibugho ako, kahit na tuwing Sabado at Linggo, ang ginagawa ko ay isipin siya, titigan lamang ang cellphone ko at antayin ang mensahe niya, ay hindi ko magawang sabihin sa kanya yon. Hindi ko magawang ibahagi sa kanya ang paninibugho, pati na rin ang sakit na nararamdaman ko. Kasi paano kung sabihin niyang wala namang kami? Paano kung sabihin niyang wala naman akong karapatan? Kaya nanahimik lamang ako. Lumipas ang ilang mga linggo. Tahimik lang ako. Paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Paulit-ulit hanggang sa yung mga nangyayari, may mga pagkakataon na hindi na rin kami nagpo-proteksyon. Oo, wala nang proteksyon. Kasi nadadala na kami sa init na ang aming mga damdamin. Hanggang sa isang araw ay may nagmensahe sa akin sa aking social media account. Isang taong hindi ko kilala. Isang babaeng maganda at sophisticada. Nais niyang makipagkita. Mama Mia, ayoko sana siyang kitain. Pero nung sinabi niya sa akin ang pangalan ng lalaki, ng lalaking mahal ko, ay hindi ko magawang tumanggi. Natatakot ako, Mama Mia. Eto na yata yung parte ng pelikula na kukumprontahin na ng original, yung pangalawa. Hinanda ko ang sarili ko. Nagkita kami nung babae dun sa hotel kung saan unang may nangyari sa aming dalawa ni Jordan. Nung makita niya ako na papasok sa restaurant ng hotel ay tumayo siya. Maganda ka nga pala, sabi niya. I'm sorry? Nagsusorry ka na agad? I mean, kilala ba kita? Tanong ko. Kumupo ka muna. You wanna order? Hindi, wag na. Nandito lang ako para kausapin ka. Magiging mahaba ang usapang ito. Sige ka, ikaw din. Mauuhaw ka. Kaya naman umorder na lang din ako. Pagkatapos kong umorder, Mama Mia, ay umalis na rin yung waiter. At dahil hotel yun, konti lang talaga ang mga tao sa restaurant. Tapos nasa pinakadulong bahagi pa kami. Siguro, yun talaga ang pinili niyang pwesto para makapag-usap kami ng maayos. Ikaw si Jessa, right? Tumango ako. I'm Chelsea, Jordan's girlfriend. Tumahimik ako, Mama Mia. Luminga-linga ako sa paligid. Oh, don't worry. Hindi naman kita eskandaluhin dito eh. Kaya nga nandito tayo at hindi sa masyadong mataong lugar. Kasi gusto kitang kausapin ng maayos, Jessa. What about Jordan? Tanong ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jessa. I know that you're having an affair with my boyfriend. Wala kaming affair. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi ko, Mama Mia. Kung totoo bang wala kaming affair, kasi wala naman talaga kaming usapan ni Jordan. Affair bang matatawag na may nangyayari sa amin kahit na walang kami? Oh, come on, Jessa. I know na ikaw ang
latest na kinahuhumalingan ng boyfriend ko. Latest? Oh yes, di mo pa ba alam? Hindi lang naman ikaw. Marami kayo eh. Actually, pang-anim ata ikaw na nahuli ko. Mama Mia, hindi ko alam kung anong mas masakit. Kung yung malaman mong pangalawa ka lang dahil may official girlfriend, o malaman mong hindi ka lang pala nag-iisang pangalawa, kundi pang-anim ka na pangalawa. Like I told you, wala kaming relasyon ni Jordan. Maybe yes, pero nagsisex kayo, right? Nagulat ako sa pagiging prangka ni Chelsea. Walang-wala sa itsura niya, Mama Mia. Napaka-sophisticated niya. Elegante siyang tignan. Walang-wala sa itsura niya na magsasalita ng ganon ka-straight at prangka. Hindi kita aawayin, Jessa. Don't worry. Nasanay na ako kay Jordan. Nandito lang ako to tell you something. Playboy ka lang ni Jordan. Hindi ka niya seseryosohin. Sinabi ba niyang mahal ka niya? Sinabi ba niyang papakasalan ka niya? Na iiwanan niya ako? At lahat ng meron siya for you? Yumuko ako, Mama Mia. Never pa po akong napahiya sa tanang buhay ko ng ganun katindi. Kahit kaming dalawa lang ang nakakarinig noon, ay napahiya pa rin ako. Sasagot sana ako pero biglang dumating yung waiter, dala yung mga in-order namin. Oh, let's eat first, sabi niya. Pero wala na akong gana. Nakatingin lang ako sa plato ko. Don't get me wrong, Jessa. Hindi ako nandito para saktan ka. Nandito ako to tell you na huwag mo nang tasan masyado ang panaginip mo. Sanay na ako kay Jordan. Sanay na ako na tumitikim talaga siya ng ibang putahe from time to time. Pero ibahin mo ako. Hindi ako kagaya ng iba na basta-basta sumusuko. I won't give up on Jordan. I know na at the end of the day, sa akin pa rin siya uuwi. Ako pa rin ang pakakasalan niya. Dahil sa inyong lahat, ako lang naman ang pinakilala niya sa pamilya niya at sa mga circle of friends niya. Ikaw ba? May kilala ka ng kaibigan niya? Natahimik ako, Mama Mia. Nasapul na naman niya ang insecurity ko. Nasapul na naman niya ang mga tanong ko. Wala ka na bang ibang sasabihin? Tanong ko sa kanya. Ikaw, baka may gusto kang sabihin sa akin. You want to fight for Jordan? Doon ko nakita na may pagkamaldita siya, Mama Mia. Pero hindi ko siya papatulan. I told you, miss, wala kaming relasyon ng boyfriend mo. So ano kayong dalawa? F-buddy? Gusto ko siyang sampalin, pero pinigilan ko ang sarili ko. Kumuha ako ng 1,000 peso bill sa aking bag. Pagkatapos ay nilagay yun sa mesa. Kahit hindi ko nagalaw ang pagkain ko, ay nilagyan ko yun ng bayad. Oh no, don't worry about the bill, dear. I got it covered, sabi niya. Hindi ako manlilimos sa'yo. Pagkatapos nun ay tumayo na ako at tumalikod. Naglakad na ako palabas ng restaurant at Mama Mia, sa totoo lang, ina-anticipate ko na hahabulin niya ako, nasisigawan niya ako, nasasampalin niya ako at eskandaluhin niya ako, pero hindi niya ginawa. Nung nakalabas na ako ng hotel at nakasakay na ng taxi, ay doon na bumuhos ang luha sa aking mga mata.
Napahiya ako ng sobra. Sobrang pagkapahiya ng sakit-sakit ng damdamin ko. Umuwi ako agad sa tinitirhan ko. Nagkulong ako sa kwarto ko. Doon ko naisip, Mama Mia, ang tanga-tanga ko talaga. Ang tanga-tanga ko dahil hinayaan ko ang sarili kong mahulog kay Jordan kahit una pa lang. Alam ko naman na may iba. Alam ko naman na may nagmamay-ari na sa kanya. Pagkatapos noon ay nagdesisyon ako. Iiwasan ko na si Jordan. Pero napakahirap palang gawin yun, Mama Mia. Lalo na't siya na mismo ang lapit ng lapit sa akin. Tinatawagan niya ako. Pinupuntahan niya ako sa opisina. Hindi ko na sinasagot ang tawag niya. Pati text niya, hindi ko na sinasagot. Pero persistent siya. Lagi siyang nagtatanong kung may problema ba kami. Hanggang sa isang araw, tinext niya ako. Sabi niya may kailangan kaming pag-usapan na importante. Pero Mama Mia, kilala ko ang mga katulad ni Chelsea. Alam ko na nagiging mabait pa siya nung una naming pagkikita. Alam ko na kapag nalaman niyang patuloy pa rin ako sa pagkikipagkita ko kay Jordan, ilalabas na niya ang pagiging maldita niya. At ayoko namang mapahiya sa madla. Sapat na sa akin na naranasan ko kung paano ang maangkin ni Jordan at maangkin rin siya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, bigla na lang akong nahilo habang nasa opisina ako at nagpe-present ng mga projects na pinapa-assign sa akin. Halos madapa ako dahil halos himatayin ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. Agad naman akong pinapunta sa klinik ng opisina. Pero ang sabi nung nurse, maputlang maputla daw ako kaya kailangan ko raw pumunta ng doktor. Nag-half day na lang ako noon. Agad akong pumunta ng ospital at isang nakakagulat na balita ang sinabi sa akin. 1 month pregnant ka na. Congratulations, sabi ng doktor. Mama Mia, hindi ko alam kung anong klaseng damdamin ang lumukob sa akin. Magiging masaya ba ako dahil magiging nanay na ako? Dahil magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya? Mama Mia, hindi niyo po na itatanong. Lumaki po akong walang ama. Yung mama ko naman ay nag-asawa din ng iba. Hindi ko na nakilala kung sinong tatay ko. Ang nagpalaki sa akin ay ang mga lolo't lola ko na pareho na ring wala. In short, nag-iisa na lang ako sa buhay. Kaya naman, may bahagi rin sa puso ko na natutuwa na meron na rin akong makakasama sa buhay. Sa katauhan ng magiging anak ko. Pero natakot din ako. Natakot din ako na baka magiging katulad ang anak ko sa akin. Lalaki din siyang walang ama. Sabi ko sa sarili ko, sige lang, kung lalaki man siyang walang ama, sisiguraduhin kong hindi siya lalaking walang ina. Pagkatapos ko sa check-up ay umuwi ako sa apartment. Agad akong nag-empake, nagpaalam sa landlady ko at naghanap ng ibang matutuluyan. Lumipat ako, Mama Mia. Una dahil ayokong guluhin ako ni Jordan dun sa tinitirhan ko. Inisip ko hindi naman niya siguro ako guguluhin sa pinagtatrabahuan ko dahil may mga nakakakilala sa kanya doon. Kaya nga kami nagkita eh. Kasi nung unang beses na magkakilala kami, meron siyang binisitang kaibigan na katrabaho ko.
Kaya alam ko, hindi niya ako guguluhin. Nagtrabaho pa rin ako. Pinaghahandaan ko noon ang magiging panganganak ko. Pero wala pang isang buwan, Mama Mia, nung biglang sumulpot si Jordan sa opisina. Akala ko ang pinuntahan niya doon ay yung kaibigan niya. Pero nagkamali ako. Dahil nung aalis na sana ako kasi uwian na noon, ay bigla niya akong hinawakan sa braso. "Jessa, can we talk?" Tanong niya. "Ano namang pag-uusapan natin? Wala tayong dapat na pag-usapan, Jordan." "Meron. Alam kong nakipagkita ka kay Chelsea." Tinitigan ko siya. Nagtitigan kaming dalawa na tila ba nagtatanungan, nagtatagisan kung sino ang maunang so-surrender. "Wala akong alam sa sinasabi mo." "Jessa, ex ko na si Chelsea, okay? Hindi ko na siya girlfriend." "Anong pakialam ko?" Sabi ko at saka tumalikod sa kanya. Pero hinarangan niya ulit ako, Mama Mia. Hinawakan niya ang kamay ko at saka iginiyan niya ako papunta sa kotse niya. "Pwede ba, Jordan? Ayoko ng gulo. Ang gusto ko tahimik na buhay." "Jessa, makinig ka nga muna sa akin. Hiwalay na kami ni Chelsea, okay? I know mali ang umpisa nating dalawa. Aaminin ko. Girlfriend ko siya nung nag-umpisa tayong dalawa. Pero hindi ko kailanman minahal si Chelsea. Mag-best friends ang mga nanay namin, kaya pinipilit nila kami sa isa't isa. At dahil wala naman akong girlfriend, pinagbigyan ko ang nanay ko. Naging kami ni Chelsea. Pero possessive siya. Jordan, I don't need your explanation. Ang gusto ko, makauwi. Please, pakinggan mo muna ako. Hindi ko kayang mawala ka, Jessa." Nagulat ako sa sinabi niyang yon. Tinitigan ko siya. "Anong ibig mong sabihin?" "Jessa, di ba sabi ko sa'yo, hindi ko alam na may kulang sa puso at buhay ko. Nalaman ko lang nung nakilala at nakita kita." Tingin mo maniniwala ako dyan? Jessa, hiwalay na kami ni Chelsea. Nung araw na nag-usap kayong dalawa, 2 linggo na kaming hiwalay nun. Pero hinanap ka niya. Inimbestigahan niya ako. Hanggang sa malaman niya na ikaw nga ang kinahuhumalingan ko. Jordan, wala namang tayo. Kaya hindi mo kailangang mag-explain. Walang tayo pero gusto kong maging tayo. Mahal kita, Jessa. Mahal kita. Pagkatapos nun ay niyakap niya ako at hinalikan kahit may mga kaopisina pa ako sa paligid. Meron pa nga akong mga katrabaho na sumigaw, Mama Mia, at binibiro pa ako. Nagulat ako sa ginawa niya. At dahil siguro sa hormones kasi nga buntis ako, hindi ko na napigilan ang sarili ko at umiyak ako ng gusto. Agad niya akong pinaupo sa loob ng kotse niya. Pinaandar iyon at saka nag-usap kaming dalawa habang umaandar ang kotse. Mahal kita, Jessa. At aayusin ko to. Liligawan kita. Hindi na kailangan. Sabi ko. No, hindi. Liligawan kita. Ipapakita ako sa'yo na seryoso ako. Na hindi lang dahil nadala ako sa nangyayari sa ating dalawa. Hindi ganun yun. Aminin ko, you're not the first girl na nagkaroon ako ng affair. At yun ang kinakatakot ko, Jordan. Sabi ni Chelsea, pang-anim ako.
Aaminin ko, oo, pang-anim ka. Pero yun ay dahil hindi ko mahal si Chelsea. Mahal kita, Jessa. Mama Mia, ewan ko. Siguro nga, marupok talaga tayo lalo na pagdating sa mga taong mahal natin. Hindi ko napigilan ang damdamin ko. Niyakap ko si Jordan. Pumunta kami dun sa paborito naming restaurant dun sa tabing dagat. Dun kami kumain. Pagkatapos noon ay naglakad-lakad ulit kami. Jordan, gusto kong kausapin si Chelsea. Tinignan niya ako. Para bang inaarok kung seryoso ako sa sinasabi ko. Tawagan mo siya ngayon. Makipagkita ka. Makipagkita tayong dalawa sa kanya. Pagkatapos noon ay ginawa nga yun ni Jordan. Pumunta kami sa isang coffee shop kung saan nag-aantay sa kanya si Chelsea. Hindi kasi alam ni Chelsea na kasama ako ni Jordan, Mama Mia. Narinig ko pa ang masayang-masayang boses ni Chelsea sa kabilang linya sa pag-aakala niyang nakikipagkita sa kanya si Jordan. Mama Mia, nung makita ako ni Chelsea ay na rumehestro sa kanyang muka ang gulat at pagkapahiya pati na rin galit. What is this, Jordan? Pinapunta mo ba ako dito para ipangalandakan yung babae mo? Chelsea, please calm down. Pag-uusap lang tayong tatlo. Gusto ko lang patunayan kay Jessa na wala na talaga tayo. Nahiwalay na tayo. Tinitigan ko lang si Chelsea. So ano ngayon, masaya ka na? Na napaghiwalay mo kaming dalawa? Sabi niya. Hindi, Chelsea. Nalulungkot ako para sa'yo. Pero naiintindihan ko ang mga ginawa mo. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Sana matanggap mo rin ang nangyari sa inyong dalawa ni Jordan. Patawarin mo kami. Pagkatapos noon ay nagdabog si Chelsea at lumabas, Mama Mia. Jordan, iuwi mo na ako. Sabi ko. Nagulat siya nung bigyan ko siya ng panibagong direksyon kung saan ako nakatira. Kaya pala kahit anong antay ko sa'yo dun sa dati mong tinitirhan, walang lumalabas kasi lumipat ka na pala. Sabi ni Jordan. Bago siya umalis, Mama Mia, ay pinakita ko sa kanya ang resulta ng pagpapacheck up ko sa ospital. Gulat, sandali ang kanyang naramdaman, pero ilang saglit pa ay napalitan iyon ng tuwa. Agad niya akong niyakap at saka hinalikan. Hindi na niya ako iniwan nung gabing yun. Doon na siya natulog sa apartment ko at kinabukasan, maaga kaming bumiyahe papunta sa bahay nila. Mama Mia, nung una ay nagalit sa akin ang nanay ni Jordan. Kasi syempre, posibleng masira ang pagkakaibigan nilang dalawa ng nanay ni Chelsea. Pero nung malaman niyang buntis ako ay natuwa ang nanay niya. Only child kasi si Jordan dahil hindi na nagkaroon pa ng anak ang kaniyang mga magulang. Kaya tuwang-tuwa ito. Mama Mia, wala pang 3 linggo ay naipakasal agad kami ni Jordan sa West. Sa West na lang muna dahil kulang ang preparasyon. Pagkatapos kong manganak ay nagpakasal naman agad kami sa simbahan. Sa ngayon ay 15 years na po kaming nagsasama ni Jordan. Oo, Mama Mia, 15 years na. Sa awa naman ng Diyos, sa loob ng 15 years, hindi naman kami nagkaroon ng problema na merong kinalaman sa third party. Yun kasi talaga ang kinakatakot ko noon, na baka balikan ako ng mga nagawa namin ni Jordan kay Chelsea. Sa awa naman ng Diyos ay wala namang ganon. Maraming salamat, Mama Mia, at naway natuwa kayo dito sa ibinahagi kong kwento. Hanggang dito na lang.
Lubos na nagpapasalamat at gumagalang, Jessa. Grabe naman. Maganda naman pala ang kwento ni Jessa at saka ni Jordan. JJ. Hello sa inyo, Jessa at Jordan. Maraming salamat, Jessa, sa pagbabahagi mo ng inyong napakagandang kwento dito sa ating programa. Yes, sa totoo lang, hindi siya yung ideal na kwento kasi nag-umpisa siya na parang third party kayong dalawa, diba? O third party ka ni Jordan sa relasyon niya. Pero it all turns out well naman in the end. Anyways, ang dasal lang talaga namin sana nga tuloy-tuloy na ang inyong kaligayahan. Siguro nga talagang walang damdamin itong si Jordan dun kay, ano pangalan nun? Chelsea. Saan galing yung Chloe? Chloe yung nasa isip ko. Siguro nga, hindi talaga niya mahal si Chloe, or si Chelsea. Anong Chloe? Hindi niya talaga mahal si Chelsea kasi pinagkasundo lang sila ng mga magulang, ng mga ina. Siguro nga kayo talagang para sa isa't isa kasi tignan mo naman, 'di ba? 15 years of being together, 15 years of being married. Grabe. Parang di kayo dumaan sa pagiging mag-boyfriend at girlfriend. Parang agad kayong simbahan hindi pala, kasal na agad kasi hindi naman pala sa simbahan yung unang kasal ninyo. Pero regardless, ang importante masaya kayong nagsasama, ang importante may respeto kayo sa isa't isa at mahal nyo ang isa't isa. Yun naman ang pinaka-importante doon. Kaya, we are so happy for you. Sana lang talaga nahanap din ni Chelsea ang para sa kanya, no? Alam ko rin naman na siguro, minahal nga niya talaga si Jordan, kaya siya nasaktan, 'di ba? Hindi rin naman natin masisisi ang isang tao kung may magagawa man siyang mga pagkakamali sa buhay, mga maling desisyon dahil sa labis na pagmamahal, 'di ba? Kasi kung nasa verge of emotion tayo, nakakagawa talaga tayo ng mga bagay na pwede nating pagsisihan sa huli. Anyways, congratulations sa inyong dalawa ni Jordan. At naway marami pa ang mga magsisend ng mga ganitong klase ng kwento, yung may mga happy ending naman ng mga kwento kasi medyo na-trauma tayo ng mga nakaraan nating kwento, 'di ba? Anyways, maraming salamat. At sa inyo po na may mga feedback sa ating programa, ayan po, atin pong pinakinggan ang inyong feedback ha. Bagong na po, hindi pala bago kasi pa rin pala yun, luma pa rin pala itong ating background music or yung background na ginamit natin kanina, yung nauna pa rin nating background. Pero kung yun ang gusto ninyo, edi sige, para naman sa inyo ang programang ito. Sana lang okay din sa inyo na may iba tayong intro at extra na na music, para naman may bago. Baka sabihin ni Whitey ano ba tong, wala namang bago dito sa babaeng to. Charot lang. Dapat may bago-bago din. Anyways, hello muna ako sa ating mga suking mga members. Maraming salamat. Ayan, hello po sa inyong lahat. Meron tayong bagong member na 4 days ago, as of recording this video, pa siyang nagpa-member, si Mary Ann Hineza. Tama ba? Mary Ann Hineza. At syempre, hello ako kay Marlia Guiana Shane, kay Rico Sedanco, maraming salamat, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you so much sa ating mga members. Kung kayo gusto nyo pong magpa-member, ay nako, napakadali lang po. Ayan, i-click nyo po yung join button kung kayo po ay subscriber na. Pero kung hindi pa po kayo subscriber, subscribe muna kasi mukhang hindi pwedeng magpa-member kapag hindi subscriber. So subscribe muna, okay? At sa mga hindi naman gustong magpa-member pero subscriber natin at lagi pa rin nakikinig sa atin, ay nako, ayos na ayos pa rin yan. Mwah pa rin talaga sa inyo. Lalo na kung hindi nyo ini-skip yung ads, 'di ba? Maraming salamat. At syempre, eto na po, ipa-flash na natin yung inyong mga pangalan at syempre yung inyong mga comments, yung inyong mga pa-shoutout. Ayan po, basahin nyo na lang po. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. Ako pong muli, ang inyong nag-iisang Mama Mia na nagsasabing,
huwag sana kayong magsawa dito sa ating tahanan. Maraming salamat. I love you all. Ingat po kayo palagi. Mwah! Bye-bye!